Magandang araw mga kabayan. Naniniwala po ang dating spokesperson ni Tatay Digong na si Attorney Harry Roque na posibleng may katotohanan ang sinasabi po nitong si Boyeng Rimulya sa aresto ng ICC laban po kay Senator Bato de la Rosa. At ayon naman kay Congressman Kiko Barsaga, ito po yung masamang plano ng administrasyon ni Bongbong Marcos na tuluyang ipaparesto ang lahat na kaalyado ng mga Duterte. Mga kababayan, yan po yung ating mga pag-uusapan. Samantala, sa lagay naman ng panahon, lalong-lalo na po na kailangang makapaghanda yung ating mga kababayan sa parating na napakalakas na bagyo. Ito po, panoorin natin ang balita at ito po ay direct mismo mga kababayan natin. Galing po sa Pag-asa ang update at kung ano po yung magiging takbo nitong si Bagyong Yuan mga kababayan. At ito po ay hindi basta-basta. Ito po ay sinasabing magiging super typhoon. Kaya kailangan natin maging updated at syempre, kailangan na rin po nating maghanda. Panoorin natin mga kabayan mula sa Pag-asa. Base sa latest weather satellite image, kasalukuyan itong si Bagyong Juan ay nag-intensify dito sa Philippine Sea habang kumikilos dito sa may eastern section ng Luzon na nagdadala ng kaulapan at mga pag-ulan dito sa may eastern section ng Visayas, dito sa ilang bahagi ng Luzon at dito sa ilang bahagi po ng Mindanao, habang northeast monsoon naman po ang kasalukuyang nakakapekto dito sa may extreme northern Luzon. So as of 3 PM kanina, ang sentro nitong si Typhoon Juan ay namataan sa layong 605 kilometers east of Catarman, Northern Samar na may maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness na umaabot ng 185 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Base po sa track and intensity forecast nitong bagyo, so kasalukuyan pong itong bagyo ay kumikilos pa northwest patungo dito sa may eastern section ng Luzon at inaasahan po natin na maglalandfall ito dito sa may southern portion ng Isabela at northern portion ng Aurora by tomorrow evening hanggang Monday morning at inaasahan na tatawid po ito dito sa may Cagayan Valley, dito sa Cordillera Administrative Region, dito sa may Ilocos Region at kasama po ang Central Luzon, palabas ng West Philippine Sea by Monday morning or afternoon bago po lumabas ng Philippine Area of Responsibility by Tuesday afternoon. Nakikitaan po ito ng slight chance na magkakaroon ng slightly shift pababa ng itong track, kaya maaari pong magkaroon ng direct hit or maglandfall ito dito sa may Catanduanes. Habang tumatawid po ito sa ating kalupaan, maaari po siya makaranas ng slight weakening dahil po sa interaction nitong bagyo sa kalupaan ng Luzon bago po lumabas ng West Philippine Sea, at nakikita po natin na possible tonight or bukas ng umaga ay maaari po itong mag-intensify from typhoon to super typhoon, at habang kumikilos po ito dito sa ating kalupaan ay maaari mapapanatili niya po yung typhoon category hanggang makalabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, ang pinakamalapit na approach nitong Bagyong Juan ay dito sa may area po ng Catanduanes by tomorrow morning or afternoon, and maaari po ito maglandfall dito sa Aurora, Isabela by tomorrow evening or Monday morning. Kasalukuyan nakataas po ang signal number 3 dito sa may area po ng Catanduanes, dito po sa eastern section ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, dito sa may northeastern portion ng Northern Samar, habang signal number 2 naman po ang nakataas, particularly dito sa may eastern portion ng mainland Cagayan, kasama po ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Quezon at Marinduque. Signal number 2 pa rin po ang nakataas sa may Camarines Sur, rest of Camarines Norte, rest of Camarines Sur, rest of Albay, rest of Sorsogon, Buyas and Ticao Islands, rest of Northern Samar dito sa may northern portion ng Eastern Samar. Signal number 1 ang nakataas sa may Batanes, rest of Cagayan including Babuyan Islands, dito sa may Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas. Dito din po nakataas ang signal number 1 sa rest of Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama po ang Lubang Islands, Calamian Islands, Cuyo Islands, rest of Samar Province, rest of Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Northern and Central portion ng Cebu, kasama po ang Bantayan Islands at Camotes Islands, Northern portion ng Negros Occidental at Northern portion ng Negros Oriental. Signal number 1 pa rin po dito sa may Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Agusan del Norte, at dito sa may northern portion ng Surigao del Sur. Kasalukuyan, ang pinakamataas na maaari pong wind signal na maaari pong itaas sa buong bansa ay signal number 5 once naging super typhoon itong binabantayan nating bagyo, at dahil po sa epekto ni Juan ay maaari po itong magdala ng gusty condition na maaari pong umabot sa storm to gale force wind strength, lalo na po sa mga areas na hindi po kasama sa wind signal ngayong araw at bukas, November 9, dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. At pagdating po ng Lunes, most of Luzon at Visayas ay maaari po makaranas ng gusty condition.
Dahil po sa mga pag-ulan na dala nitong si Bagyong Juan ay maaari po makaranas ng more than 200 millimeters na pag-ulan itong Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar, habang inaasahan ng 100 to 200 millimeters na pag-ulan dito sa may Aurora, Quezon, Laguna, Marinduque, Masbate, Biliran, Samar at Eastern Samar. Habang 50 to 100 millimeters na pag-ulan ang inaasahan dito sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, kasama po ang Metro Manila. Ayan po ang update natin sa ulat panahon, mga kababayan po natin. Kaya lagi lang po tayong magtutok po dito sa ating mga upload, sa ating mga update, lalo na po sa ating live bukas ng umaga ay magbibigay po tayo ng karagdagang update patungkol po sa lagay ng panahon. Ito nga, mga kababayan po natin, ang sinasabi po dito na bukas ay Visayas at Mindanao po yung tatamaan, pero pagdating po ng Lunes ay sigurado po babanata na po yung buong Luzon, mga kababayan po natin. Kaya mag-ingat po kayo, at ayun naman, nakita nyo naman, pwede nyo naman i-review at para sa karagdagang update, no? At kabuuang video, may mga paliwanag po siya na dinagdag, pero so far hindi naman gaanong importante. At importante, alam natin kung anong signal po sa bawat lugar po natin. So mag-ingat po tayo dahil sinasabi nga posibleng ito po ay magiging super typhoon at posibleng aabot sa signal number 5. Alam niyo naman, number 3 pa nga lang kinakabahan na po tayo, number 4. Lalong kakabahan po tayo number 5 pa kaya. Kaya mag-ingat po kayo, mga kababayan po natin. Lagi nating tandaan, kailangan maghanda tayo, mahirap na, baka tayo po ay magulat. Usaping gulatan, mga kababayan po natin, ito na po, magpapatuloy po tayo dito sa ating panibagong update. Sinasabi po ni Congressman Kiko Barsaga, ang planong aristuhin ni Pangulong Marcos ang lahat na kanyang mga kalaban sa politika. So sinasabi po yan ni Congressman Kiko Barsaga sa kanyang bagong naging speech patungkol po sa posibleng pag-aresto dito po kay Senator Bato de la Rosa. Pero pagkatapos magsalita sa isang programa nitong si Boyeng Rimulya, ay binawi naman ito ni John Vic Rimulya. Pero ika nga, may paliwanag dyan si Spokes Attorney Harry Roque, mga kababayan po natin, patungkol sa issue na yan. Ito, okay. So alam mo, pag ganito kasing usapin, no, si Attorney Harry Roque, may experience na rin po siya. And dahil matagal na rin po siya sa dahig, mukhang alam niya na rin po yung mga ganitong klaseng kalakaran na di umano'y sinesikreto talaga ng ICC itong paglabas ng warrant of arrest. Kumbaga, gugulatin ka na lang na may warrant of arrest ka. Hindi daw po pinapublish sa kanilang website o doon sa Interpol Red Notice. Okay? So, karagdagan dyan sa ating update, siyempre dito po tayo sa expert. Kaya, Attorney, Spokes, Harry Roque, mga kababayan natin. Manorin natin. Secretary Rimulya, Ombudsman Rimulya, kung si Marcos Jr. ay bale-balentong na nagsasabing hindi makipagtulungan sa ICC pero nakipagtulungan, itong si Secretary Rimulya, consistent, makikipagtulungan. Kasi kapag sinabi ng Interpol daw ay kinakailangan magtulungan, makikipagtulungan. Pero ang katotohanan nga, wala pang red notice alert kay Tatay Digong ang Interpol. At ang nangyari lamang ay nagkaroon ng request ang Pilipinas mismo sa buong daigdig na ng tulong para nga mahuli si Tatay Digong na noong mga panahon na yon ay nasa Hong Kong. So sa tingin ko po, dapat paniwalaan na may warrant of arrest na si Senator Bato. Pangalawang tanong, makikidnap pa muli nila si Senator Bato gaya ng nakidnap nila si Tatay Digong. Bakit uli kidnapping ang tawag natin dyan? Kasi meron pong proseso na nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute na kinakailangan bago mapadala sa dahig, idaan muna sa lokal na hukuman para sa dalawang bagay. Unang-una, para mag-garansya ang karapatang pantao ng nasasakdal bago ipadala sa dahig. Pangalawa, para masiguro nga na dapat siyang i-extradite sa ICC dahil ang ICC ay merong jurisdiction. Dahil hindi po nagawa yan, ang sinasabi natin, kidnapping. Kasi hindi nasunod mismo yung sinasabi o nakasaad sa Rome Statute. At bukod pa dyan, nung panahon na siya ay inaresto dyan sa Villamor, na hindi siya pinakitaan ng warrant of arrest. Now, ang tanong, pwede bang makulit muli yan? Well, ang sagot, pwede. Kasi nakita natin na sa larangan ng politika, habang nandiyan ang Marcos Jr., kahit tama o mali, gagawin nila. At tignan mo naman. So, yan nga sinasabi ko, mga kababayan po natin. Kanina sa comment ko, no, although ang legal counsel nga po ni Senator Bato de la Rosa na si Atty. Torion
ang gusto niya ay humingi po ng kapatawaran or public apology. Itong Secretary Boying Remulla, o ngayon, ombudsman na pala, nasanay tayo Secretary Boying Remulla ng DOJ, hindi pala, no? Ombudsman na pala ngayon. Ombudsman Boying Remulla, gusto niya humingi ito ng kapatawaran dahil daw po sa pagiging fake news peddler, no? Pagsasabi ng kasinungalingan, which is, kasi binawi nga po sinabi ni John Vic na hindi totoo. Kaya ang sabi natin, baka namang hindi sila nag-uusap dalawa. Pero alam nyo mga kababayan natin, malaki rin po yung posibilidad na totoo yun. No? Na may natanggap talaga na impormasyon itong si Boying Remulla. Pero dahil gusto niya lang magpasikat, gusto niya lang parang sabihin na siya talaga yung nagpasabog, siya talaga yung nagsabi. Alam mo na, maraming bida-bida ngayon sa Marcos administration, no? Hindi niya na napigilan na ilabas itong impormasyon na ito. Siguro dahil ayaw nila masunog ang kanilang masamang plano sa lahat na kaalyado ni Vice President Sara at ng mga Duterte, siguro pinabawi nila kay John Vic Remulla. Iyan po yung aking analysis. Pero ngayong narinig natin ang sinasabi ni Attorney Harry Roque na baka posibleng totoo itong sinasabi ni Boying Remulla. Diba? Dahil nga, yung kay Tatay Digong daw is biglaan yun. Wala sa Interpol, wala din sa website ng ICC, biglang lumabas lang. Ngunit, para kay Attorney Harry Roque, dahil may bagong nilabas itong Supreme Court, mga kababayan natin tungkol sa extradition. So, hindi daw po nila basta-basta na mapa-aresto po itong si Senator Bato. At kahit po itong Senado, hindi daw po papayag itong si Tuta Soto na basta ma-aresto si Senator Bato. Sabi niya, we cannot allow any senator to be arrested in the Senate premises. Outside the Senate premises, that's no longer our concern. Pero syempre, si Tuta Soto, stridor ito. Artista ito So hindi natin dapat paniwalaan, lalo na yung Tuta Soto at isang senador. Lalo na gigil po ito sa lahat ng mga Duterte allies. So mahirap kahit ito yung kanyang sinasabi. Kaya dapat talaga maging alerto po itong si Senator Bato de la Rosa. Although may lumabas, sabi ko nga sa inyo, may pinalabas ang Supreme Court patungkol po dito sa extradition na ito, na hindi basta-basta nga mapa-aresto itong si Senator Bato de la Rosa. Ito pakita natin yung galing sa Supreme Court. So ito yon mga kababayan natin, yung extradition rules. Okay, so ito po. Supreme Court approves rules on extradition proceedings. 'Di ba? Na dapat dumaan muna sa local court bago arestuhin or kukunin ng ICC or ibigay ng Pilipinas ang Pilipino na arestuhin ng ICC. Which is, ito po ay hindi nangyari nung panahon ni President Duterte. So, ibig sabihin, kung gusto nilang arestuhin si Senator Bato, hindi ganun kabilis. Dadaan po sila sa proseso. And palagay ko, tayo po ng mga Pilipino, papayag ba tayo? No? Na mayroon po tayong justice system, tapos yung mga kababayan natin, lalo na po yung gumagawa ng maayos, lumalaban ng tama, ay gusto nilang ipadala na lang ganon sa bansang dayuhan dahil hindi pumapabor sa kanilang pagnanakaw. 'Di ba? Mga kababayan natin. Hindi yung pagnanakaw nila no? Sinasabi nilang si Tatay Digong marami daw pinagurgor. Pero actually, ang ginawa ni Tatay Digong ay nilinis lang po yung bansang talamak na sa illegal na gamot or drugay. Na yan po ay nagdadala talaga ng kapahamakan sa ating mga Pilipino. Sila ngayon, 'di ba? Hinahayaan nila na dumami yung drugay, tapos ginugurgor naman nila yung mga Pilipino sa pamamagitan ng pagnanakaw. At nagiging resulta, matinding pagbaha na maraming nabawian ng buhay. So kung tutuusin, mas matindi yung ginagawa nila ngayon dahil hindi lang buhay ang kanilang kinukuha, kundi kabuhayan, no, kinabukasan ng mga kabataan. Dahil po nasira yung mga kagamitan Back to zero po sila. Sinong gumawa nito sa mga masamang resulta ng kalamidad
Di po ba mga kababayan natin, itong mga politikong ito, yung mga putang inang itong ganid sa pera, di ba? Na imbis na ipagawa ng maayos itong flood control na ito, ay binubulsa po ang pera ng bayan. So, ako naniniwala mga kabayan po natin na totoo po yung sinasabi ni Boying Rimulya. Siguro, no, gusto lang nila pagtakpan ito. And pareho kami ng analysis ni spokes attorney Harry Roque. Totoo man ito o hindi, dahil ako naniniwala na posibleng totoo ito, naniniwala si spokes attorney Harry Roque, dapat maging handa si Senator Bato. Dahil traidor po ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Traidor, budol. Nangyari kay Tatay Digong. Bagamat ako, sa tingin ko, nung mga panahon na yun na imposibleng maisakay si Tatay Digong sa eroplano papunta ng ICC kasi nga, iharap muna siya sa lokal na hukuman. At kung babasahin niyo yung aking mga post at saka mga spokes hours ko ng mga panahon na yun, talagang kampante ako na maski totoo yung paghuhuli ng warrant of arrest ng ICC, kinakailangan iharap muna siya sa RTC. Hindi ko akalain napakakapal at napaka-brazen na pagbaliwala ng batas ng Marcos administration. So ang sagot po pwede. Pero kasing dali ba nilang makidnap si Bato de la Rosa ngayon gaya ng ginawa nila kay Tatay Digong? Sa tingin ko hindi na. Kasi nga nung panahon ni Tatay Digong, una-una hindi inasahan na meron talagang warrant of arrest ang ICC. Pangalawa, hindi inasahan na maski meron na warrant of arrest, hindi ihaharap sa lokal na hukuman. In other words, hindi inaasahan na kidnapin si Tatay Digong. Binigyan pa rin natin ng benefit of the doubt ang Marcos administration na susunod sila sa Rome Statute at sa Batas Pilipinas. Pero bakit ngayon sinasabi ko mas mahihirapan siya? Well, unang-una po, naglabas po ng bagong rules on extradition ang Korte Suprema na naglilinaw na walang warrant of arrest na galing sa isang dayuhang hukuman na po pwedeng ma-execute na hindi dumadaan sa lokal na hukuman. Now, dun sa isa kong broadcast, ang sinasabi ko, itong bagong rules on extradition, bagamat ang tawag ay bago, ito ay inuulit lamang ang probisyon ng isang batas, Presidential Decree number 1169, kung saan nagbibigay ng proseso kung paano nga ipapatupad ang request for extradition ng isang Pilipino pursuant sa request ng isang dayuhang bansa. Nakasaad sa request na yon, nakasaad ngayon sa rules na nakasaad din doon sa batas na binaliwala nga ni Marcos Jr. pagdating sa kaso ni PRRD na tanging Pilipinong hukuman lamang ang pwedeng magbigay bisa sa isang warrant of arrest na inisyu ng isang dayuhang hukuman. At sa proseso, pinalakas pa ng Korte Suprema ang karapatan ng nasasakda dahil una-una, entitled siya magkaroon ng bail habang dinidinig ang extradition case. Sa case law po ng natin, yung mga extradition gaya kay Mark Jimenez, hindi po binibigyan niya ng karayaan na mag-bail. Pangalawa, hindi po pwede ma-extradite hanggang hindi pinalang desisyon ng hukuman. Ibig sabihin, hindi lang RTC. Kinakailangan maging pinalang desisyon, ibig sabihin matapos ang apila sa Court of Appeals at sa Supreme Court. Yung proseso po ng extradition bago itong bagong rules, pag nag-rule ng RTC, dire-diretso ka na sa airport. Hindi na kinakailangan daling pa o dinggin pa ang bagay nito for appeal sa CA at saka sa Supreme Court. So, at least, no, medyo mahirapan po sila kung sakali mang gusto nila iparesto si Senator Bato de la Rosa. Ayon po dito sa napakagandang explanation po nitong si spokes attorney Harry Roque. So, ano lang, no? Although, yun nga, fake news daw itong si Boying Rimulya, sabi ng kanyang kapatid, pero dapat mag-ingat lang po itong Senator Bato de la Rosa. Again, ulitin po natin, traidor po itong administrasyon ni Bongbong Marcos. At dito po sa kanyang mga kasabwat, lalong-lalo na yung nagparesto kay Tatay Digong, mahirap na mga kababayan natin. At may mga nabasa po tayo ng mga post doon sa mga vloggers ni Bongbong Marcos, no, na ang gusto daw po nila na dapat ang mag-aaresto pa rin kay Senator Bato kung sakali daw ay itong si Torre, si Diwata Torre daw. Kasi ito daw ay talagang matapang at may kakayanan daw po na kayang arestuhin daw si Senator Bato de la Rosa. Yung tanong natin, ano ba yung papel ni Torre ngayon? Di ba floating po siya? Ito po yung 4-star general na napakalaki ang sahod na walang ginagawa kundi nagpapalaki lang ng bayag. And itong si Torre, nag-aantay na lang po ito, no, ng paniningil sa kanyang kasalanan na ginawa kay President Duterte at sa sambayan ng Pilipino. Kasama yan sila. Kahit babaliktad pa po yan, no, kahit mag-rally pa yan, sasama sa mga pink dilaw, kasi nakita natin ngayon sumasama sa mga pink dilaw, kasama sa mga pink dilaw, no, mag-against Marcos man siya,
hindi po siya pwedeng patawarin ng sambayan ng Pilipino sa ginawa niya po kay President Duterte, mga kababayan po natin. So justice for Cebu, sapagkat ang nangyari sa Cebu, hindi lang po ito kalikasan, kundi ito po ay kagagawan ng mga politikong magnanakaw at ibinulsa ang flood control sa Kabanang Bayan. Mga kababayan po natin, so magpapatuloy po tayo sa ating mga panibagong update. At kung kayo po ay nanonood pa hanggang dito, paki-like naman po. At kung kayo po ay hindi nakasubscribe, paki-subscribe naman. And shoutout po sa lahat ng mga solid supporters po natin. Kay Ate Ogti, kay Ate Lovelyn, kay Ate Elizabeth. Sa lahat po, kay Ate Sorina, Star Gemini, shoutout din po kay Romantic Mon, Orlando Nicolas, Kamuti Moto, Tariray, Proud Bisaya. Sino pa hindi natin na shoutout? So, isa-isahin natin yan, mga kababayan po natin. So, sina-shoutout ko lang, yun po yung mga naalala ko. Pero anyway, pag nagla-live tayo, hindi ko naman kayo kinakalimutan para i-shoutout. Ang kapal talaga ng pagmumukha nitong si Martin Romualdez now. Nanawagan ngayon si Martin Romualdez ng pagkakaisa or unity sa gitna po ng bagyo. Putang ina nito, mga kababayan natin. Di ba? Ito yung dahilan kung bakit binabaha tayo ngayon. Ito yung dahilan kung bakit marami po yung naanod na bahay, nawala ng mahal sa buhay, nawala ng hanap buhay dahil sa mga kasabwat nito sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Di ba? Itong si Tambaluslos na ito, itong si Saldico. At usapin po sa pagnanakaw at mga anomalya sa flood control. Grabe, mayroon pa pala, mga kababayan po natin, na mas mayaman at mas malaki di umano na kukulimbat kaysa mga diskaya. So yung pera daw po ng mga diskaya, mukhang barya lang daw po ito sa pera at kinita nitong si Congressman Garjola ng CWS Party List. Ito yung nagre-represent ng mga manggagawang construction worker po natin. So ito po is talagang alalay or kasabwat talaga umano ito nitong si Martin Romualdez at close di umano ito sa pamilya Marcos, mga kabayan. Ito, panoorin natin ang balita. Na key player sa flood control scandal, si CWS Party List Representative Edwin Gardiola. Ayon kay dating mataas na Anyway, itong si Gardiola, siya po yung nabalita na nakabili ng bahay sa Amerika. Kahoy Batangas Mayor Jay Ilagan. Ginawa raw kasi nitong gatasan ang maliit na bayan para sa bilyon-bilyon pisong proyekto. Grabe, no? Ginawang gatasan. Patunay rin daw dito ang mga umano'y daang milyong pisong property na ipinatayo nito matapos maupo sa Kongreso. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimbat. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara. Grabe, no? Akala natin si Diskaya yung pinakamayaman sa lahat ng mga kontraktor. Kontraktor, hindi pala siya congressman. Na kontraktor. Ito, may kontraktor. Pero magtaka ka, ha, mga kababayan po natin. Hindi ito kasama sa mga iniimbestigahan ngayon. And duda lang ako, ha. Posible itong si Gardiola posibleng kasama sa mga sinasabi nitong si Ping Lacson na 67 na mga kontraktor. Dahil, di ba, protektado nila si Martin Romualdez, protecting Martin Romualdez is protecting Martin Romualdez allies na rin. So, ganun yun. Si Gardiola is close kay Martin, close kay Bongbong. Sa kayamanan ng Gardiola. Grabe, Ito no? ang inilahad ni former mataas na kahoy Batangas Mayor Jay Manalo Ilagan sa isang eksklusibong panayam sa Billionaire News Channel. Ayon kay Ilagan, isa si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Gardiola sa mga maituturing na main players sa nangyaring flood control scandal at bentahan umano ng mga proyekto sa Kongreso at sa DPWH. Sa kanyang pagsisiwalat, inilahad ni Ilagan na tila ginagawa umanong bagsakan ng mga proyekto ni Gardiola ang mataas na kahoy, kung saan kasalukuyang nakaupo bilang alkalde at vice-alkalde ang kanyang iba pang kapamilya. Ako ay nananawagan. Grabe, no? Ginagawa nilang negosyo talaga yung politika, no? Kaya sa lahat ng mga politician, alam nyo kung sino nakita natin talaga na gumagawa ng maayos lang. Itong mga kaalyado ng mga Duterte at mismo yung mga Duterte. Makikita mo talaga sa isang leader. Pati yung mga supporters niya, pati yung mga kaalyado niya, talagang gumagawa ng maayos. Nakita naman natin, mga kabayan, kahit yung pagtulong sa Cebu. Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Bato, no? Of course, yung opisina ni Vice President Sara. Yun ang mga naunang nagresponde. And then, Senator Marcolita.
Yung ilang senador, ilang congressman, asana. Kahit po yung congressman nga na si Jock Prasco, dumating pagkatapos na ng bagyo. Distrito niya, talagang binaha ng tudo. Binayo ng baha ng tudo. Pero ang congressman nila nasa Europa. Diba? Sa ICI, sa ating Pangulo, na kung maaari ay maimbestigahan ang bayan ng Mataas na Kahoy. 16 na barangay kami dito. Almost 20,000 ang botante. Ang liit, no? 20,000 lang? Ibinagsak na pondo dito for the year 2025 ay 3 billion. Wow. Tibang-tiba, mga kabayan natin. 20,000 lang yung botante. 3 billion yung pundo. Ginagawang palabigasan, dito ibinabagsak ang mga proyekto. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na may 5 kumpanyang nakapangalan mismo sa mga Guardiola. 3 Grabe, 5 yung kanilang construction firm. Construction company. rito ang may double to triple A license sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa pamahalaan taon-taon. Una ang Newington Builders na nakapangalan sa sister-in-law ni Congressman Edwin na si Elaine Guardiola. Ikalawa, ang S.Ang Construction and General Trading Incorporated na nakapangalan naman sa anak niyang si Kim Ann Guardiola Esguera. Ikatlo ang Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid niya at kasalukuyang Mataas na Kahoy Vice Mayor Erel Guardiola. Ang tatlong kumpanyang ito nakapagtala ng 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Pero Wow. ayon kay Guardiola, wala na. Grabe, no? Yun talagang tibang-tiba. O yun dapat yung hinahanap ng ICI. Di ba? Huwag yung puro sa Davao po sila. Yun ang dapat nila iniimbestigahan. Nandito sa Norte ang napakarami po na mga talagang sindikato. Yun ang dapat nilang silipin. Unahin nila. Kasi talagang nakikita po may mga resibo nasa dokumento na talagang ang dami nilang proyekto at napakalaki ng pundo nila. Obvious, yan ang obvious na talagang kinakitaan talaga yung gobyerno. Yan talagang obvious na ginagamit ang kanyang position. And palagay nyo mga kababayan po natin, makakuha po sila ng ganyang kalaking mga proyekto kung walang kasabwat na mataas na opisyal sa gobyerno and sa DPWH. Diba? So, yan ang dapat gawin ng ICI. Yan ang una nilang imbestigahan. Yung Ilocos o itong si Guardiola. Diba? Marami Tapos, ang Davao hindi nga kasama sa top 20 na nakakuha ng malaking proyekto ng flood control. Diyan ang sa top 3 lang Bulacan, Cebu, Isabela. Bakit hindi nila tinutukan yan? And kasama po yung Ilocos Norte sa nakakuha ng billion-billion na flood control project. Sabi nga kay Guardiola mismo, maliit lang na lugar, may 3 billion na budget. So, ang tindi. Kaya obvious po na cover up, obvious na talagang itong si Bongbong Marcos at ang binuo niya na sinasabi niyang independent, talagang para pagtakpan itong kanyang kaalyado. Kaalyado nila itong si Guardiola. Umano siyang financial interest sa mga nasabing kumpanya. Lumapit din sa amin ang isang former high government official sa Batangas na tumangging magpakilala. Aniya, personal na raw siyang kinausap ni Guardiola na mag-request umano ng kahit na anong gusto niyang proyekto para sa kanyang nasasakupan. Ang sabi raw sa kanya ni Guardiola, siya nang bahalang maglakad nito para maipasok sa National Expenditure Program o NEP ng DPWH. Una na rin. Imagine nyo mga kabayan party list lang po yun. Party list lang po yun. Pero kaya niyang ilakad yung mga proyekto. Ano ba ito? Insertion o talagang nasa NIP talaga? Inuulat ng Billionaire News Channel ang umano'y massive property ni Guardiola sa Mataas na Kahoy. Dalawang magkatapat na property ito sa kahabaan ng Barangay Kalingatan. Kung titingnan ang property sa Google Earth, kita ang isang malaking golf course sa loob at isang mahabang kalsada na kumukonekta sa CWS compound. Kita rin dito ang isang helipad, isang bagay na kinumpirma sa amin ni Ilagan. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. During that time, ako'y lumalaban sa kanya. 42 na sports car. Almost 70 ang SUV. Nandun sa loob, naka-aircon. Bakit ko nasabi? Kasi nakakapasok ako doon. Pag may activity ang Rotary, ilang beses din niya akong na-invite doon. Napakaraming sasakyan nun. Dahil ang mga sasakyan niya naka-aircon. Walang sinabi. Grabe, no? Pati sasakyan po naka-aircon. Tapos ang ICI sa Davao nag-imbestiga. Ito pala. Mas malupit pala ito kay Diskaya. Dapat itong unahin nila. Kaso, yung Diskaya kasi, hindi kasi sila congressman. Ito kasi congressman. So, kung congressman sigurong Diskaya, malamang, hindi siguro na diin yun. Kung nanalo sigurong mayor yun,
si Sara Diskaya, malamang hindi na diin yun. No? Wala po siyang political power ito malakas, may political power, may pera pa. Political power and money power, dalawa, lupit. Yung kay Diskaya, ilang piraso yun. Mula na maupo si Guardiola sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng kanyang assets. 3 ang nakalap naming upcoming properties ng kongresista sa ilang pinaka-highly exclusive membership club sa bansa. Una na rito ang kanyang mahigit 3,000 square meter property umano sa Club Punta Fuego sa Nasugbu, Batangas. Ayon sa ilang realty site. Oy, Trillanes, yan ang silipin mo, Trillanes, oh. Huwag yung gawa-gawa ka ng kwento kay Senator Bongo. Aabot sa 90,000 hanggang 130,000 pesos per square meter ang isang property sa lugar Congressman, party list lang po yun, mga kabayan natin. kung saan nakatirik ang umano'y bahay ng kongresista. Nakuha namin ang impormasyon sa ilang mga nagre-reklamong residente sa lugar dahil sa pagsisira umano ng kanilang mga kalsada para sa power lines ng property ni Guardiola na hindi naman daw ginawa ng ibang mga residente sa lugar. Tanging si Guardiola at isang ultra-bilyonaryo homeowner sa Punta Fuego lamang daw ang gumawa nito. Malapalasyo ang itsura ng property mula sa labas na personal naming nabisita. Ayon pa sa mga residente, way above the residential scale ang electrical power setup ng property. Spotted kasi ang isang 300 kV amperes na generator set nito. Ibig sabihin, mas mataas ng ilang libong porsyento ang ikokonsumo nitong kuryente kumpara sa isang middle income home na kumukonsumo lamang ng 8 to 12 kV amperes. Ayon sa mga residente, bottleneck ang power source ng Punta Fuego na tila kinukulang nga rin daw minsan. Kaya mas malalang power outages daw ang inaasahan nila oras na matapos ang construction ng property. Bukod sa Punta Fuego, nagpadala rin sa amin ng mga litrato ang isang mapagkakatiwalaang source ng upcoming property umano ni Guardiola sa Malarayat Golf and Country Club. Grabe, yan pala mga kababayan po natin, sobrang yaman, no? So, magtaka po tayo, bakit ang inuuna po, no, ng Marcos administration ay, no, itong mga kakampi po ng mga Duterte. Bakit si Senator Bongo? Bakit si Senator Bato? Bakit sa Davao? So, kahit sasabihin po nila na walang pamumulitika ang ginawa nilang inspection sa Davao, obvious naman po. Kaya, Mayor Magalong, no, ayan, unahin nyo si Guardiola pala, oh. Imbestigahan nyo, hindi naman natin sinasabi na guilty po, talagang nagnakaw po ito. Pero bilang independent commission, baka gusto niya naman unahin yan. Mahiya naman kayo sa taong bayan. Kasi ang sinasabi ng dating mayor, iyabay, mas matindi pa pala ito at mas mayaman pa di umano kaysa mga Diskaya. Okay, so, sige, papatuloy tayo mga kabayan po natin. Marami pa tayong pag-uusapan. At kung kayo ay nandito pa rin nanonood, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa hindi pa po nakasubscribe. So dahil kasado na po ang rally ng Iglesia ni Cristo at ng grupo po ng People's Council sa EDSA, so dalawa po mga kabayan natin, EDSA po, at the same time sa Lunita, sa Quirino Grandstand, nalilito tayo sa Freedom Grandstand. Ulitin po natin mga kababayan, ang rally po is dalawa. So sa EDSA, na pinangungunahan po ng People's Council, at ang pangalawa po is sa Lunita, sa Quirino Grandstand ng Iglesia ni Cristo. Abay, sa usapin po ng rally, mga kabayan po natin, no? Noon pa man iniisip natin na talagang may makikisaw-saw na naman dito na manggulo at makakaliwa. At yan po ang sinasabi ko na talagang hindi po mawawala ito at talagang gagawa po sila ng mga diversionary tactics. Ganito kagaling po si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. At ito po, yung mga pare, itong mga makakaliwa, no? Sa usapin ng pagnanakaw sa flood control, talagang hindi nila pwedeng hindi isama po yung mga Duterte. Pati si Tatay Digong, BP Sara, sinasama po nila sa usaping pagnanakaw. Di ba? Kahit anong imbestiga nila sa tungkol sa corruption ni President Duterte, wala po silang mahanap. Dahil never po na nagnakaw si President Duterte. Nakita natin kung anong buhay mayroon po siya. Si BP Sara, yung mga accusation sa corruption, lahat yan ay fake allegation at walang katotohanan. Pero hindi po sila tumitigil dahil wala po silang pakialam na magnanakaw po yung nakaupo sa pwesto, basta't ang gusto nila ay hindi lang makaupo yung mga Duterte. Gusto nila pinklawan na sunod-sunuran sa mga dayuhan, sunod-sunuran sa mga oligarko. Ito, tingnan nyo naman yung kanilang plano. Sasabayan po nila ang November 17 na rally po. So yung second day ng Iglesia ni Cristo, abay sabayan po ng mga buang-buang na ito, mga kababayan natin. Ito, panoorin nyo. Mga kaliwayan, no? Alam naman natin, wala tayong problema sana sa aktivista lang. Pero kung ganitong mga propagandista, ibang ibig sabihin na po yan. Talagang ayaw nila na matino ang nakaupo sa pwesto. Kung ayaw nila rin
no, ng magnanakaw daw, pero hinahayaan nila si Bongbong Marcos. Hindi nga nila masigaw yung Marcos resign. Bulok na sistema! Oh, yan, si BP Sara ngayong gustong magpaganda sa sistema. Ito, mga estudyante ito, napakaganda yung pagbabago na gustong gawin ni BP Sara sa Department of Education. Pero talagang tinanggal siya. Sabi niya nga, pinatanggal daw po siya ni Martin Romualdez and Saldico. Dahil hindi sila makapagnakaw sa Department of Education. Hindi ka papayag si BP Sara ng mga insertion nila eh. So, hindi natin alam ngayon. Dito po kay Secretary Angara, baka welcome yung insertion at pagpasok nila ng pondo na sila po yung may control. Marcos Duterte! Diba? Marcos Duterte, alisin. Sinong gusto nilang papalit? Sinong magnanakaw ang gusto nilang ipalit? Dahil kung pink, wala naman tayong aasahan. E pareho niya magnanakaw. Itong mga Duterte lang, yung talagang hindi nagnanakaw sa pera ng bayan. Mga fake ang ginagawa nilang allegation. Sa totoo lang, no, kay BP Sara. Kaya di sila nagtagumpay. Kaya hanggang ngayon, EJK lang ang binabato nila kay President Duterte. So, pasalamat sila dahil sinakyan sila ni Bongbong Marcos gamit ang pera ng taong bayan. Kung si Bongbong Marcos ay sinunod lang yung tamang proseso, kung dito po inusgahan si Tatay Digong, walang mangyayari yan. Dahil walang katotohanan yung kanilang akusisyon kay Tatay Digong. I see! Marcos Duterte! Ay, kawawa po yung mga estudyante rito. Oh. Marcos Duterte, walang pinag-iba po tanyo. Naman po ay ipupunin po ng mga kabataan ng mga kurakot sa may natin na kasalang balawagan. Bulok Grabe po, kawawa yung mga bata na nakuha sa kanilang mga ideolohiya. No? na sistema. Baguhin! Bulok na sistema. Marcos Duterte! I see! Maganda sana itong mga agency na ito, no? Kung talagang tama po yung kanilang pinaglalaban. Kaso wala eh. Bulok na sistema. Our nation Ito rin, no? Mga pari po, no? Imagine mo, sinisingil pa rin nila daw yung Duterte dahil hindi daw nakakuha ng hustisya ang pamilya. Alam mo, kahit yung kay Kian, paulit-ulit ko na sinasabi yan, nabigyan po yun ng hustisya. Kaya fake news po. Yung tsuhin niya na nagsasabi na ang si Kian de los Santos daw hindi nabigyan ng hustisya. May hustisya. Nakulong nga yung pulis. Diba? Natanggal sa serbisyo. Eh ano pang hustisya ang gusto nila? Eh sabi, bigyan daw ni President Duterte ng hustisya yung kanyang pamangkin, yung kanilang anak. Eh nabigyan naman. Bakit? No? Pinagtakpan ba ni President Duterte yung gumawa doon sa kanilang anak? Wala naman. Hanggang ngayon nakakulong, walang trabaho. needs healing. For this reason, Ang problema lang kasi dito, mga kabayan po natin, yung mga pare natin, no? Di natin alam kung anong klase mga pare ito eh. No? Alam nga namang hindi nila alam yung katotohanan. O sadyang, ano lang sila talaga, anti-Duterte lang sila. Anti-Duterte lang talaga sila. Hindi lang nila matanggap na may isang presidente na hindi po naging sunod-sunuran sa kanila. Kaya, no, hindi naman sa lahat na mga pari ng Katoliko. Kasi may mga matitino naman na pari ng Katoliko na maayos naman po. Hindi sila nakisawsaw sa issue ng politika. Yun, nandito lang talaga sa Maynila at dyan sa Idsa Shrine. Yung pari dyan talagang iba po yung takbo ng utak nila. Mga kulay tai po yung laman ng utak nila. Kaya hindi mo maintindihan kung ito ba talaga ay nagtuturo ng salita ng Diyos o ito po, ang mga paring ito ay mga propagandista kontra po sa mga Duterte. Dati galit na galit sila sa mga Marcos. Ngayon pinoprotektahan nila yung mga Marcos. O tuluyan na pong magiging bakante ang posisyon ni Tatay Digong bilang mayor po ng Davao. So siyempre, bilang vice mayor, talagang magiging permanent na po na mayor po itong si Mayor Basti Duterte at magiging permanent na vice mayor si Rodrigo Duterte II. So base po yan sa Mindaños. I think yan po is roles ng DILG ng LGU. So congrats naman, talagang wala hindi talaga papauwi ni Bongbong Marcos si Tatay Digong. Kasi kagaya po ng sinasabi ni Attorney Kaufman, ang humaharang po sa pag-uwi ni Tatay Digong o pagbalik sa Pilipinas ay talagang si Bongbong Marcos. And ako naniniwala din ako dyan. Naniniwala din ako. Dahil ang ICC, di ba? Pera-pera lang naman yan para sa akin, mga kabayan po natin.
Kaya, good luck kay Mayor Baste. Nakita naman natin yung kanyang kakayanan. At siyempre dito sa batang Duterte na si Rodrigo II. Mga kabayan po natin. So, sa usaping local politics of Davao, di ba lagi nilang sinasabi, sa Davao daw maraming ghost project, mga flood control daw, 51 billion daw kay Congressman Pulong Duterte. Tapos ngayon may 44.3 billion na naman daw na red flags dito po sa mga project ni Congressman Pulong Duterte. Ito po mga kababayan po natin, maniniwala tayo mismo sa taga Davao, no? Na sila mismo yung nagpapakita sa kanilang mga vlog kung gaano katibay po yung mga proyekto, lalo na po yung mga flood control ng Davao. Ito. Davao River. Ayan ang Davao River, guys. So yan ang nagkukonekta sa lahat ng lugar dito sa Davao City. At ang pinakamatindi dito, guys, yung kanilang flood control na napakahaba at may hagdan pa talagang ginawa. Napakagandang flood control, guys. Oh. Ito ang flood control na talagang quality at maayos ang pagkatrabaho. Imagine mo. Actually, no, sa lahat ng mga flood control na mga binibidyo, binablog, binibisita ng ilang mga politiko o pinapakita ng mga reporter, ngayon lang ako nakakita sa Davao na ganyan mga flood control, na ganyan ang design. Sobrang kapal, sobrang taas. Diba? So tapos dyan pupunta yung ICI. Gago talaga. So ang lokal talaga ng mga nakatira doon, yung magsasabi kung anong klaseng proyekto mayroon sa isang lugar. 'Di ba? Alangan namang depensahan nila kung sira-sira yan. O kagaya nung nasa Pampanga, yung nasa Tarlac, yung nandito sa Bulacan, sa Cavite, sa Maynila. So, ang daming flood control na sira-sira po dyan. Sa Pasig, sa Cebu, Iloilo, diba? Isigarin nga daw po, i-involve din po sa maanumalyang flood control sa Iloilo. Ang dami po, kung gusto talaga nilang malaman ang katotohanan, at kung gusto talaga nilang mapanagot ang tunay na mga magnanakaw, ang tunay na gumawa ng mga ghost project at substandard, madali po nilang hanapin eh. Hindi nila kailangang magsayang ng kanilang oras sa Davao para lang sa walang kakwenta-kwenta na ginagawa nilang investigation. Ito, yung mga ginagawa ng mga vlogger. Dito sa mga flood control nila. At kitang-kita mo yung mga imbornal na yan para maging maganda ang agos ng tubig. So patunay lang na quality at maayos ang pagkagawa ng mga flood control. Mga kasulid, kining nasa kong likod, mao ni ginatawag mga wire mesh o road slope protection, no? Mao ni karon ang inspeksyon sa ICI National kauban si Mr. Magalong. Di ba? Ang gaganda po mga kababayan po natin. Kaya imbis na masiraan nila yung Davao, ano nangyari? Lalo pa po silang napahiya mga kababayan po natin. No? Ito po yung sinasabi pala ni ni Attorney Israelito Torion patungkol po kay arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Anyway, ICI, good luck po sa inyo. Dapat galingan nyo po yung gumawa ng kwento at paninira. Yung ICI is parte na rin po ng propagandista ni Bongbong Marcos. Anyway, basahin ko lang sinasabi muna ni Attorney Torion ha. Tapos puntahan po natin itong bagong berada nitong si Congressman Kiko Barsaga dito kay Browner. Kasi si Browner po mga kabayan po natin, parang gusto pa ata na paghandaan yung gulo o yung pagkasira ng ating bansa kasi giyera eh. Diba? Kaysa pagtulong sa mga nasalanta o yung pag-assess doon sa mga nasalanta. Basahin ko muna ito ha mga kabayan po natin bago tayo pupunta doon. Sabi po ni Atty. Israelito Torion, sana mag-issue ng public apology si Ombudsman Remulla kung ma-confirm na wala pa talaga yon. Kasi hindi po biro yon. Biruin mo, buong bansa ngayon na parang nakuryente dahil doon sa kanyang pahayag. Kung hindi pala totoo, baka i-ombudsman namin si Ombudsman. So maganda yan, ipa-ombudsman si Ombudsman dahil kung sinungaling po yung kanyang ginawa. Pero syempre, kailangan pa rin humanda ni Senator Bato, Atty. Torion. Kasi alam mo, ang budol na gobyerno, budol yan. Baka magulat tayo, budol pala. Kunwari, wala. Mayroon pala. Okay, punta tayo kay Kiko Barsaga, mga kababayan natin. Ito, basahin ko lang ang sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya dito, General Browner, sa tingin mo,
bakit sila namatay? Helicopter crash lang ba talaga o baka substandard na ang equipment ng Armed Forces of the Philippines dahil ninanakawan kayo ni Marcos? Iyon po ang comment ni Congressman Kiko Barsaga dito po sa litrato na kumakalat na si General Browner ay pumunta po sa mga nagurgor na mga miyembro ng Air Force noon na bumagsak na eroplano o bumagsak na helicopter ng Armed Forces of the Philippines. Kawawa. Maganda po yung kanilang purpose eh. Sila po is pupunta doon sa mga lugar na sinalanta ng bagyo para sana mag-survey at the same time mag-rescue na rin. Kaso no, delikado pa kung nag-rescue sila. Imbis na makatulong po sila para maligtas ang buhay, baka makadiskrasya pa. Ayun nga, baka yung kagamitan ng Armed Forces ano na rin, substandard na rin. Actually, hindi ko naisip yan eh. Pero nung nabasa ko kay Congressman Kiko Barsaga, baka yung mga ginamit dito po sa gamitan ng Armed Forces natin, baka substandard. Mamaya yung mga bangbang nila substandard. Dahil ninanakawan po ng mga politiko. Baka mamaya pinasok na po nila yung kagamitan ng Armed Forces, pati yung mga bangbang at saka bum substandard na rin. Alam mo, mga kababayan natin, tayo ay patawa-tawa lang. Pero sa mga nangyayaring pagnanakaw sa ating bansa, naisip natin na lahat na lang gusto nilang pagnakawan. Imagine mo mga health center ninanakawan. Diba? Budget para sa Armed Forces ninanakawan. Budget para sa health ninanakaw. Ano pa yung ninanakaw nila? Farm to market road. Yung mga farmers ninanakawan. Yung mga estudyante ninanakawan. Dahil imbis na ragdagan po ang budget ng Department of Education, binabawasan. Pinapasok doon sa mga insertion. Pagnanakawin nila. O ito ngayon, binawasan nila yung budget para sa flood control. Saan nila pinasok? Sa ayuda. Kasi sa ayuda, may pera. Sa ayuda, may nakaw. Kaya sana ngayon yung mga kakampi noon ni Martin Romualdez na salamat kay Speaker. Dahil kay Speaker may akap. Dahil kay Speaker may ma-ex, may tupad. Sana sila ngayon. Kasama na sila sa mga taong sinasabing involved sa mga pagnanakaw na ito. Sana makulong yung mga yan. Sama-sama sana sila ni Martin Romualdez at itong si Saldico. Si Saldico po, mga kababayan po natin, parang patuloy lang, na nagtatago. At sabi ng kanyang abogado, hindi niya daw po alam kung nasaan itong kanyang kliyente na si Saldico. Maniwala po tayo dyan. Palagay nyo, hindi niya alam. Di ba? Kung saan po ito nagtatago. And sinasabing, ang kanyang kliyente daw ay walang kasalanan. Ang kanyang kliyente daw inosente. Ano tayo maniniwala na inosente? Di ba? Kaya nga nilabas niya ang kanyang mga air assets dahil wala na talagang plano na uuwi sa ating bansa.